Attorney. Si Attorney Sungit. Pasyal ka ulit. Kanina ka pa ba? Sorry to keep you waiting. Okay lang po. Ma'am Sofia, sino po yung nasa loob? Yung staff member ko, remember I mentioned her to you? May sakit kasi siya. So in the meantime, habang nagpapagaling, diyan muna siya sa kwartong yan. So, to what do I owe this visit? Ma'am Sofia, I'll get straight to the point. Totoo po bang part owner kayo ng business ni Greta V? Yung Bellatrix Clothing Store? Tinumbok mo nga talaga. Abogado ka nga. Ma'am Sofia, I'm sorry. I just want to know the truth. Yes. I'm a part owner of Bellatrix. Okay, so ibig sabihin hindi lang kayo basta client ni Greta. Right? So gaano niyo po siya kakilala? Quite well. So, pwede din ba akong magtanong kung bakit ka interesado sa kanya? Okay. Nakusap ko kasi yung best friend ni Gigi. At may theory siya kung anong real identity ni Greta. Theory? What theory? Ma'am Sofia, si Gigi at si Greta, iisa lang po ba sila? Wait a minute. Did I hear you right? Si Greta at si Gigi ay iisa? Attorney, hindi ko alam. Marunong ka palang magbiro. Actually, I'm serious. Okay? Yung sabi po ni Donna, sigurado po siya sa theory niya. That's ridiculous. How can Greta be Gigi? Sa itsura pa lang, layo-layo na. And they're so different in many ways. Sigurado po ba kayo? Of course. Greta studied abroad for a long time. And it was there that I met her. Doon, nakita ko ang potential niya. So, I offered her a job. No, a partnership, in fact. Sabi ko, alika, magbukas tayo ng business. Thankfully, pumayag naman siya. So, we came back to the Philippines and opened up Bellatrix. Ganon ko siya kakilala, attorney. Kaya imposible ang mga sinasabi mo. Okay. Pasensya na po, Ma'am Sofia. Mauna na po ako. Thanks for dropping by.
I knew this was going to happen. Pero Gigi, expected naman to eh. Because, look at you. Ibang-iba na ang itsura mo. Kahit naman ako, kung ako ang nasa sitwasyon ni Luisa, magugulat din ako. Tito, kasalanan ko din kasi nagkamali ho ako nung pag-explain ko kanina eh. Pagkagising niya, hindi ko po alam kung paano ko po siya kakausapin kasi hindi niya po ako nakilala. Tita, mamaya po sasabihin ko po sa kanya yung totoo pagkagising niya. Sasabihin ko sa kanya kung bakit ganito yung itsura ko kasi nagpa-plastic surgery po ako. I don't think that's a good idea. Why not? Magulo pa ang isip ni Luisa. I advise huwag munang magbigay o mag-bombard ng mga bagong impormasyon. Galing lang niya sa matinding trauma. And she's still in distress. Tuloy-tuloy pa rin ang distress niya. Eh, paano po ako makikilala ng nanay ko? Hindi ko po sasabihin yung totoo. Alam kong sabik kang makilala ka ng nanay mo. Pero kailangan unti-untiin muna natin. Pagka mabigla siya, malilito. Pag nalito, baka magwala na naman siya because of agitation. So, what should we do? Therapy is still the best. And she'll regain good condition, both mentally and physical, in no time. But that we can do at home. But we need to send her to the hospital. We need to run some tests. Kaso, Dok, lalabas ang nanay ko. Baka may makakilala sa kanyang iba. Baka kung anong mapano na naman siya, Dok. Tita. Don't worry. Meron akong kaibigan na direktor ng hospital. Kakausapin ko siya na we have to bring Luisa in, run her tests, pero kailangan maging discreet siya. I guarantee you, walang lalabas na information tungkol sa nanay mo. Okay? I'll give her a call para maset ka agad natin ang appointments for Luisa. Gigi, I think it's best na lumayo na muna ako. I can't stay here anymore. Oh. Tita, gabi na ho ah. Eh, saan pa po kayo niya pupunta? Doon na muna ako sa isang bahay namin ni Joaquin. Bahay niyo rin naman ho ito eh. Bakit kailangan niyo pa ho umalis? Gigi, you don't understand. Kapag nagising si Luisa at nakita niya ako, maguguluhan siya at baka lalong lumala pa ang sitwasyon niya. And I'm sure marami siyang itatanong sa atin. We can't let that happen. Narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? We cannot complicate things for Luisa.